nagbibenta ako ng isda. Titinda ako ng isda, ng naglalako. Ginawa ko nun, meron ako nung, hello kasangga, kumusta ka ngayong araw? Malamang sa malamang, nagrereklamo ka na ngayon sa gasolina dahil sa sobrang taas, para ka nang himatahin, di ba, sa presyo. At naintindihan kita dahil alam ko yung ganong pakiramdam. Dahil lahat naman ngayon, umaasa na tayo sa gasolina, di ba? Yung atin na lang yung sasakyan, di ba? Number 1 na nangungusumo ng gasolina yan. Panoorin mo ang ating live na to hanggang dulo dahil maibabahagi ko sa iyo ang mga tips paano ka makatipid sa gasolina. Practical na tips yan. Kaya samahan mo ako hanggang dulo sa aking live na to dahil matutulungan kita dyan. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako pala si Jumil. Isa akong dating nagta-tricycle driver sa Naga City sa Bicol. Kaya matutulungan kita kung paano ka makakatipid sa iyong gasolina. At meron na rin akong sasakyan ngayon, kaya may mga ways tayo paano ba makakatipid sa gasolina. Di ba? Kaya samahan mo ako. Dahil naalala ko kasi nung araw, nung ako nagmamasada nun sa Bicol, mga taong 2015, mga ganon, dahil umuwi kasi ako noon, galing ako ng Abu Dhabi. After kong naghihintay-hintay noon ng visa papunta dito sa Australia, naglagi ako sa Bicol lang 1 taon. At dahil sa paglalagi ko na yon, nabuboring ako dahil unang-una wala akong kita. At hindi ako sanay sa buhay ko ng ganon. Sanay ako sa buong buhay ko na nagtatrabaho at minsan hindi ako natigil sa aking pagtatrabaho ng halos 1 taon. So habang naghihintay-hintay nga ako dito ng aking pagpunta, naisipan kong magpasada ng tricycle. At sa pagkapasada ko nga na yan, doon ko naranasan ang sa 1 taon ko na pamamasada kung paano ka didiskarte sa yung pagpapasada, lalong-lalo na sa usaping gasolina. Dahil ngayon, lalong-lalo ngayon yung ating gasolina ngayon, di ba, ang taas na. Dahil nga sa mga time na yon, ang aking ginagawa, nagpapasada ako ng simula Lunes hanggang buong weekend, di ba, ganun. At minsan, pagka yung mataas talaga yung gasolina ng mga time na yon, talagang ramdam mo yung baba ng kita mo. At kung mababa naman yung gasolina, may mga time na bababa ng mga ilang sentimo, ramdam mo rin talaga yung dagdag kita mo. Kaya naintindihan ko na yung gasolina talagang isa sa mga nagpapalaki ng kumakain at nagbibigay sa atin ng sakit sa ulo sa tuwing tumataas yan. So mga time na nga na yon, magkano bang presyo ng gasolina noon? Limot ko na eh. Year 2015 pa. Basta ang ginagawa ko noon, maghapon na pagpapasada ko, nakakaisang pultang ako niyan. Pultang yan. Tapos maghapon na ako yung pultang ko na yan sa aking tricycle. Maghapon na ako niyan. Ang ginagawa ko noon, paglalabas ko ng umaga, pupultang yan. Tapos nakapultang yan kasi yung pagdating naman ng hapon, empty na yan. So, ipupultang ko mo naman. Ganon ang aking diskarte nun. At magkano bang isang pultang doon? Nakalimutan ko na. Tagal na rin kasi, no? Basta yun yung aking ginagawa noon. At malas-malas mo pa kung yung motor mo ay dituti, di ba? Binabayaran ka ng gasolina, magbabayad ka pa ng tuti para ihalo sa gasolina mo, di ba? Kasi meron na, nung time din kasi na yon, at bukod dun sa pampasadang tricycle, meron din akong sariling service ko na private ba. Yung private, kasi nung pagka mga weekend din kasi, ang ginagawa ko kasi noon, salit-salitan kasi kami noon ng bayo ko magpasada eh. So pag wala akong pasada ng tricycle, ginagawa ko noon, nagbibenta ako ng isda. Titinda ako ng isda, ng naglalako. Ginawa ko noon, meron ako nung pinahiningi sa aking tiyahe na kay Auntie Sean. Shout out kay Auntie Sean sa Bicol. At kay Auntie Edith. Hiningi ko sa kanila yun na sabi ko, bayaran ko na lang ng pag medyo napaayos ko na. Yung tricycle, alam niyo yung pinagtanggalan sa tricycle na motor, hiningi ko yon at pinaayos ko yon, pinaestera ko yon, pinakondisyon ko yon, pinalitan ko ng mga gulong, gumastos din ako ng mga siguro 10,000. Tapos, nung maayos na at kondisyon lang tumatakbo, kinabitan ko ng sidecar yon dahil ang ginawa ko doon, pinagpasadya ko yun na nakadesign siya, yung parang square lang na sidecar para sa makapagbinta ko ng isda.
Ang ginawa ko noon, pag wala akong tricycle, nagbibenta naman ako ng isda sa palengke. Ay, hindi sa palengke. Kumukuha ako sa palengke, tapos inilalako ko. Ang ginagawa ko noon, ang problema ko ngayon nung time na yun sa aking motor, dituti. Alam niyo yung, Yamaha na HD, HD3 ba yun? Basta ganun. Yung Yamahang dituti yun, talagang pang malakasan yun na motor yun. Kaya lang, dahil sa luma ng rim at pinagtanggalan na unit, dahil di ba pinapalitan yung unit ng pampasada, dituti nga siya. Yung mga dating model siya na Yamaha. Pero ang lakas nun. Yun na nga, yung motor ko na yun, isa sa parang pag nagpapagasolina nga ako, nung mga time na yun, maglalako ako ng isa, di ba? Tapos, parang pakiramdam ko, pagka magagasolina ako, parang yung aking kita ay napunta lang sa gasolina dahil nga pagkakulang naman yung matumal naman yung mga araw, di man laging paldo, di ba, ang biyahe ng paglalako. Minsan pag yung talo pa sa gasolina di ba? Kasi syempre yung rurutahin mo naman, fixed naman yun. Kung saan yung ruta mo, doon ka naman mag-iikot. Syempre, doon kami nag-expect na may bumili. Syempre pag walang bumili nung time na yun, okay, hindi. Kaya hindi mo na paubos yung isda mo, di talo ko na kagad sa computation mo, di ba? Kung makita ko, wala. Yun yung problema ko nung araw na yun. Na yung aking motor na ginamit sa aking paglalako ng isda, dituti. Kaya habang bumibili ka ng kung magkano presyo ng gasolina mo, maghahalo ka pa ngayon ng tuti na oil doon sa gasolina mo, di another dagdag na naman ng presyo ng gastos yun, di ba? Sa iyong petrol. Kaya yun na nga. Kaya ginawa ko na lang para makatipid-tipid ako sa kahit paano sa aking ruta. Pinipilit ko na lang na talagang na mapaubos yung aking isda para mabawi-bawi ko rin yung aking kita. Kasi kung hindi ko na mapapaubos yung aking isda, tapos yung ruta ko pa, doon pa rin naman, fix pa rin naman yung ruta ko. Kung hindi ko mapapaubos yung isda ko, talo yung aking biyahe noon dahil gumastos ako ng fixed na amount dun sa gasolina, tapos hindi may natira pa sa isda ko. Ang mangyayari na naman noon, ihaw-ihaw na naman yun sa bahay. Kasi pag may natitira sa isda, iniihaw-ihaw ko Di, ang sarap ng aming kainan sa aming bahay. Ganun ang nangyayari. Ayun, kaya sa karanasan naman na yun, ito naman yung na-realize ko na kahit papaano, somehow, mga tips sa paano ba tayo makakatipid ng gasolina sa aking mga nakaranasan na yun. So, ang isang makakatipid ka para makatipid ka sa gasolina na nire-recommend ko, yung sasakyan mo. Ano ba yun? Kahit ano man yung sasakyan mo, ako nun, motor. Kahit ano man yan, motor, sasakyan. Para makatipid ka sa gasolina ngayon, kung yung sasakyan mo ay palya-palya, halimbawa, nakabili ka ng sasakyan o kaya second hand na yan, di ba? Kung hindi mo pa yan napapakondisyon, ngayon na yung time para ipakondisyon mo na yan. Pa-tune up mo na yan, pa-service mo na yan, paayusin mo yung kondisyon niyan. Dahil ang isa sa kumakain ng malaking konsumo sa gasolina, pagka yung sasakyan mo, palya. Ibig sabihin, pagka mayroong palya dyan sa sasakyan mo, ang laki ng kinakain ng gasolina niyan dahil hindi maayos at smooth yung takbo niyan So kumakain niya ng maraming gasolina kada piga mo ng silinyador mo, imbis na yung takbo niya smooth dahil nababagalan yung kondisyon ng sasakyan mo, marami ka ngayong konsumo ng gasolina. Kaya ngayon yung time na medyo kahit alam ko na nagtitipid ka, kasangga, ngayon din yung time para ipakondisyon mo yung sasakyan mo para at least yun talaga yung kung magkano talaga yung, kung ilan talaga yung nakukonsumo ng sasakyan mo na gasolina, ma-maximize mo man lang. Kasi kung yung sasakyan mo ngayon ay palyado na nga, ba, at ang lakas kumain ng gasolina dahil hindi mo yung pinapakondisyon, hindi mo yung pinapa-tune up, hindi mo yung pinapa-change oil, palyado na nga, tapos ang laki pa ng presyo ng gasolina natin, ay lalong sasakit ang ulo mo dahil ang pakiramdam mo parang lumalamon lang ng nilalagok ko lang yung gasolina mo ng sasakyan mo Parang walang pinagkaiba yan sa sa tao 'di ba? Kung ikaw yung sasakyan, ikaw yung tao, pagka hindi ka rin naman kondisyon, 'di ba? Inom ka ng tubig, 'di ba? Dahil pakiramdam mo parang ang bilis mong hingalin. 'Di ba? Halimbawa, tumakbo ka, naglalaro ka. Maya inom ka ng tubig kasi pakiramdam mo parang hingal na hingal ka kaagad Ganon din ang sasakyan. Pagka kondisyon yung sasakyan mo, nag-change oil ka at talagang wala yung mga sira-sira na hindi mo pa rin pinapasira, nagpapalit ka ng gulong,
ng maayos, eh, siguradong hindi ka basta-basta lalagay ko ng tubig dahil smooth na smooth yung ano mo eh, di ba? Pinakondisyon mo ba yung gulong mo? May tinatawag na camber yan o kung anong tamang recommendation ng manufacturer ng gulong mo. Time na ngayon yan, napaayos mo, medyo gagastos ka nga lang ng ano ngayon sa pag at least na kondisyon naman yung sasakyan mo. At hindi yan uubos ng lalamon ng gasolina yung sasakyan mo ngayon, di ba? Magpa-motor man yan o magpa-sasakyan yan, di ba? Simulan mo na lang muna sa kung wala kang budget, simulan mo na lang muna sa pagpa-change oil mo, di ba? Para at least yung at buman lang ng sasakyan mo, yung sa gearbox mo man lang smooth at hindi masyadong maganit. Kasi alam mo ba, ang sasakyan pagka malapot din yung langis mo, bumabagal din yung takbo mo, di ba? Ang dugo ng sasakyan yung langis. Yun yung dugo sa tao, ang dugo natin, di ba? Sa sasakyan, yun yung langis. Pag ang langis mo madumi, at ano na yan, at puro dumi naman, lumalapot yan, kasangga. At hindi yan, nadidetect yan ng sensor ng makina na ang sasakyan mo, hindi na yung oil mo, kaya malapot din yan. Lalo't kung ang sasakyan mo diesel engine ka, hintayin mo kasanggang sasakyan mo, pagka ang sasakyan mo diesel. Pagka bumababa na yung oil mo sa sasakyan mo, hirap na hirap kang rumangkada niyan. Kaya yun yung, ang sasakyan mo diesel, bantayan mo yung kasangga dahil dapat maganda yung lagis mo dyan at laging maintain yan yung sasakyan mo. Pagka bumaba yung oil level mo sa dipstick mo ng engine mo, pansinin mo parang pumiga ka na lahat ng silinyador mo, parang ang tagal mag-response ng diesel mo, ng sasakyan mo, lalo't pag diesel yan. Kaya, bantayan mo yung kasangga sa simpleng pag-change oil ngayon. Sikasuhin mo na yan para makatipid ka sa gasolina mo, sa krudo mo, di ba? Dahil yun mahal talaga eh. Yun yung isa sa mga tips ko. Oh, wait lang, magrangkada muna tayo. Yun yung number 1 na tips ko na ngayon mo na pa-condition yung sasakyan mo pagka ganyang papalya-palya yan. Dahil para maka-maximize mo man lang yung performance ng sasakyan mo at hindi ka na mag-consume pa sa sobrang lumalagok ng gasolina. At ang isa pang tips para sa makatipid ka ng gasolina, di ba? Di ba ngayon kung nainit na yung panahon, yung sasakyan mo, pag gumagamit ka ng aircon, di ba gagamit ka ng aircon? Basahin nyo yung recommendation ng manual nyo. Ngayon yung time para magbasa ng recommendation ng manual ng sasakyan nyo. Kasi minsan may mga functions at mga features pala dyan ng sasakyan nyo na kung paano yung tamang paggamit. Kung paano tamang paggamit, halimbawa, paano sa tamang paggamit ng aircon mo, bubuksan mo ba yung i-circulate mo ba yung aircon sa sasakyan mo o ilalabas mo yung hangin pag gumagamit ka ng aircon. At ang makakasagot lang niyan yung pagbabasa mo ng manual. Hindi ko na specific sa iyo kasangga kung paano mo sakto yung mga features ng sasakyan mo paggamit mo ng aircon, paggamit mo ng heater. Ang akin lang, ngayon yung time na basahin mo yung manual ng sasakyan mo kung may gusto kang matutunan o hindi ka aware doon sa paggamit mo ng bagay na yon. Sa aircon na lang, pagka yung binubuksan at ino-off mo yung hangin na pumapasok galing sa labas, ang laki ng diferensya nun kaysa sa mini-maintain mo siya. At paano ba yung tamang paggamit nun? Diba? Hindi na to, shout out ka agad sa ating 50,000 viewers. Hindi na to usapin kung yan ay specific dahil ang sasakyan po iba-iba. So, specific yan na basahin mo yung manufacturer manuals mo kung paano mo tama at ma-maximize yung paggamit mo ng sasakyan mo sa aircon. Tulad ko ngayon, nag-set ako ng aircon. Ano ba talaga dapat ang set mo dyan? Ilang degrees ba yan? Di ba? Para yun yung tamang panahon. Ngayon yung tamang panahon para magbasa-basa ka rin ng manual pag may time. Maliit na bagay, pero pag ma-maximize mo yung features ng sasakyan mo, ang laking tulong yan para ma-minimize din yung paggamit at mag-consume mo ng gasolina mo. Dahil siyempre, pag nagbukas ka ng aircon, yung motor ng sasakyan mo, nakabukas din. Kaya siyempre, mas kumukonsumo ng gasolina yon, di ba? Kung ma-maximize mo yung tamang ng aircon mo, siyempre, maximize din yung gasolina mo, di ba? Yun lang yun ang aking tip para makatipid ka. At ang aking huling tip kasangga, para makatipid ka talaga ng gasolina, ang pinakahuling tip ko, kung meron kang ekstrang pera, di ba? May ekstrang pera ka, bili ka lang ng dapat ilang litro. Dublihin mo na kasangga. Dublihin mo na yung bibilhin mo.
At yung kabila, yung isang dobling pares na nabili mo, yun yung ibenta mo kasangga. Diba, nakabili ka ng gasolina mag ganitong presyo. Patungan mo lang ng konti at ibenta mo. Dahil sigurado ako ngayon, ang dami ring naghahanap ng gasolina dyan at nagkakaubusan. Ngayon, bukod sa meron ka ng stock, dahil pang bibili ka rin naman ng sarili mo eh. Bukod sa meron ka ng stock, di tulungan mo na rin yung mga kasamahan mo at kababaryo mo na makabili ng mas malapit. Magbinta ka na dyan sa harapan ng bahay mo at tubuan mo ng konti. Huwag naman sobrang dami dahil ang purpose mo nga naman makatulong. Unahin mo yung pagtulong. Tubuan mo ng konti para dun sa effort mo. At yun na yung kabayaran sa pag-i-effort mo. Kikita ka at the same time, yung taas ng gasolina na yun, na-compensate mo dun sa pagkita mo. Di medyo naging negosyante ka na, naging hindi pa ganun ka taas yung ano mo sa gasolina dahil na-compensate na nung pagbenta mo eh, ba? Sureball yan dahil ngayon naghahanap ng mga gasolina mga tao eh. Sureball yan. Kung papatong ka lang naman ng ilang peso eh, bakit ba hindi bibili sa'yo at hindi na sila lalayo, di ba? At nagkakaubusan nga. Anong gasang gawin mo kung naparaan na para makatipid ka? Kasi wala na tayong magawa sa pagtaas ng gasolina. Diyan na yan eh. Kung magkano yung gusto nilang itaas, hindi na natin hawak yun eh. Dahil ano lang humahawak niyan eh. Yung buong economy na ng industriya na ng gasolina ngayon eh. Dahil sa gera nga eh. Ngayon, hindi na natin mapipigilan yan. Ang magagawa na lang natin, saan ba tayo papasok? Para makatipid pa rin tayo sa sitwasyon na yan. Nire-recommend ako, kasangga, kung bibili ka ng isa, dalawahin mo na at saka mo ngayon ibenta yung kabila, patungan mo ng kunti. Sigurado ako, mabibenta yan. Ngayon, yung presyo ng gasolina na nabili mo, kahit paano, makukumpensate na dun sa iyong kita. Hindi ka man kumita ngayon, pero at least hindi ka naman umaray ng sobra doon sa binibili mong gasolina. Kung ako yung ganun gagawin ko dahil yun lang yung way eh. Yung pagtaas kasi ng gasolina at naayos mo naman yung sasakyan mo, na napaayos mo na yung sasakyan mo, kondisyon, pero hanggang maximize ka lang doon at wala kang magagawa doon. Pero dito sa isang banda na nire-recommend ako, magbenta ka ng gasolina at patungan mo ng konti. Malaking bagay yon dahil siyempre, lalo kung maraming nangangailangan dyan sa lugar nyo at talagang nagkakaubusan, yan yung best. Huwag mo namang samantalahin. Ang ating purpose ngayon ay katulong at kumita ka din kahit papaano. So, unahin mo kasangga yung pagtulong at susunod na lang din yung kita mo. Train ka ng magnegosyo at the same time, nakatulong ka pa sa mga kapwa mo, di ba? Oy, shoutout kay Kuya Jake, watching! Basta kay Jake. Yun lang kasangga. Bakit ko ba binabahagi ito sa inyo? Kasi naniniwala kasi ako na lahat naman tayong mga Pilipino ay madidiskarte tayo. Kaya lang, minsan sa buhay natin, hindi na natin hawak ang nasa paligid natin. Kasi ang kalaban natin dito, yung mapigilan na tayo na maghanap ng solusyon sa ating mga sarili. Kalaban na natin dito, yung umasa na lang tayo sa ayuda o umasa na lang tayo sa gobyerno na gumawa ng paraan. Gumawa tayo ng paraan sa sarili natin kung paano din tayo makakadiskarte sa nangyayaring pagtaas ng mga bilihin natin sa ating paligid ngayon. Gawa ng, di ba, yung mga nangyayaring ano nga. Ang magagawa natin kung ano yung pwede natin gawin sa ating mga sarili. Kasi kung walang action sa ating sarili at aasa lang tayo sa tulong ng iba, siyempre naman, uunahin din nila muna yung sarili nila. Pero kung tayo mismong may makakagawa ng bagay sa sarili natin, hawak natin yung ating mga gagawin at kung paano tayo mas magre-react doon sa sitwasyon. At ito ang nire-recommend ako, naniniwala ako na isa yan sa mga kahit paano magandang gawin kung gusto mong makatipid talaga sa gasolina. Huwag kang malungkot ngayon kasangga kung nababad trip ka na rin sa presyo ng mga gasolina. Huwag mong ikalungkot dahil ganoon talaga eh. Lahat naman ng tao ngayon ay pinagdadaanan yon. Ang magagawa na lang natin ngayon, magpasalamat tayo at kahit paano, maayos pa rin tayong nakakagalaw. Medyo nagmahala naman ang mga bagay pero maayos pa rin tayong nakakilos kumpara dun sa mga lugar na tinatamasa yung ganong ba, nandun mismo sa area na yon. Huwag kang malungkot at naniniwala ako na basta kumilos ka lang at gawin mo lang yung mga bagay na makakapagpabago rin ang sitwasyon mo ngayon, makakaluwag-luwag ka rin. Oy, ano mo na rin pala, kaya samahan mo ako sa ating mga kinokontent na mga valuable na content.
mag-ano ka na rin, mag-subscribe ka na rin at i-follow mo na rin to sa ating Jumel Ignacio Official at comment ka na rin dyan kung ano ba yung pwedeng mga suggestions mo rin sa ating mga binibigay na tips para kung paano makatipid sa gasolina, di ba? Para makatulong tayo sa iba lalo dahil maraming naghahanap ng solusyon kung paano ba makatipid-tipid sa gastusin ngayon, di ba? At mag-join ka na rin sa ating FB group sa KEUPH. Yun ay samahan ng mga taong madidiskarte at malalakas ang loob na kahit tulad ngayon na taghirap ang ating daigdig, di ba? Ang ating mundo ay mahanap tayo ng way para mapaganda pa rin yung buhay natin. Join kayo doon sa KEUPH, magkita-kita tayo doon. Samahan ng mga Pilipino yun na malalakas ang loob at malalaki ang pangarap. Yun lang mga kasangga, naniniwala ako na basta sa ganitong sitwasyon, tulong-tulong tayo at huwag natin pairalin yung manlamang ng kapwa. Mas pairalin pa rin natin yung makatulong tayo sa maliit na paraan, di ba? Kaya ito yung pag-share na ginagawa ko. Ito yung lang yung way ko na para makapag-share din ako ng aking kunting nalalaman at kung paano rin ba tayo a-action sa panahon na ito. Yun lang mga kasangga. Maraming salamat. Jumel Ignacio, hanggang sa muli. Bye-bye.